Bakit kami nagpapa-franchise ng napaka-affordable na halaga? By the way, ako nga pala si Jerome, ang brand owner ng pinaka-affordable na IPO-registered takoyaki business franchise dito sa Pilipinas. So ito na nga, bakit kami nagpapa-franchise ng napaka-affordable na halaga? Kasi, posible namang makapagpa-franchise ka ng napaka-affordable na halaga na parehong win-win situation ang franchisor at ang franchisee. So, paano ko nalaman o napatunayan na possible pala yun? Kasi, gumawa ako ng business research. Ito yon. Na-discover ko kasi mga ka-motivate na merong mga nagpapa-franchise dito sa Pilipinas na nag-charge sila ng around 100,000 pesos, meron pang 250,000 pesos, at iba pang mga charges na ang pakay lang naman nila, literal na kumita lang ng pera at iwanan sa ere yung kanilang mga franchisees. Meron din namang mga nagpa-franchise na, o nga, masasabi mong affordable na halaga yung offer nila, pero ganun din ang goal nila. Iwanan ang kanilang mga franchises sa ere pagkatapos nilang magbayad ng franchise fee. So, ang tawag natin sa mga yan, actually, ang tawag natin sa mga yan ay franchise scams. So, mga ka-motivate, paano mo ba malalaman na ang isang nagpa-franchise or ang isang franchisor ay isang franchise scam? Ito ang inyong mga dapat tandaan. Una, wala silang mga legal documents like DTI or SEC, mayor's permit, at iba-iba pang mga dokumento na kailangan sa negosyo. Pangalawa, wala silang mga trademark or IPO registration sa Intellectual Property of the Philippines. Pangatlo, less than 1 year pa lang ang kanilang operation. Pang-apat, wala silang physical store. Kahit isang physical store, kumbaga wala sila. Kasi importante sa isang negosyo na at least meron kang physical store na kahit isang existing. At dapat yung existing physical store na yon ay isang successful physical store. Kasi nga naman, ang goal ng isang franchise ay i-duplicate yung business system na yon para maipasa ang duplicated business system na yan sa iyong franchisee na gagawin na lang yung sistemang ginagawa mo dun sa iyong successful physical store para maging successful din yung kanilang store dun sa paglalagyan nila ng kanilang franchise. Panglima, wala silang corporate office. Yung opisina bang mapupuntahan mo para makapagtanong ka ng mga inquiries at iba pang mga kailangan mo sa iyong franchise. Pang-anim, malabo yung kanilang franchise agreement. Pang-pito, walang support na nare-receive sa franchisor. Yun kasi ang mahirap, no? Kumuha ka ng isang franchise nila, tapos hindi ka na susuportahan. So, yun guys ang iingatan ninyo. Huwag ninyong ibibigay ang inyong pinaghirapang pera sa mga taong walang ibang goal kung hindi kumita lamang ng pera sa inyo. I-take note nyo yan guys kung ayaw ninyong madali na mga franchise scams. For more tips and advice regarding sa business, i-follow mo lang ang aking personal page dito, Kamotivate. Follow me! Bye-bye!